Christ, no? Lawas ni Kristo. Okay, we are the body. So, usara ang head. Kinsa may head? Si Jesus Christ. Kita, unsa mata? Mga parte ta sa lawas, no? So, lain-lain atong role in the body of Christ. Some of us, we act as the eyes. Some of us, ears, hands, and so on. And then, we also learned that the church is the bride of Christ. No? Ang pangasaw-unon. I think na-mention na sa choir, no? The bride. So, ang picture niya na mga igsuon nga kay bride ta ni Christ, sa ato pa nga nagpaabot pa ta sa adlaw sa kasal. And in the Bible, the wedding day is the day of rapture. Diin mag-abot si Christ manaog gikan sa langit, unya ang simbahan motagbo niya diha sa panganod. Mao na siya ang rapture, and that is called the wedding feast. Okay, magtagbo ta. So, sama ba niya itong katong parable of the 10 virgins, di ba? Nga dihay na po ka virgins, unya ang 5 gadanghag. Wa man nag-andam. So, pag-announce na nga moabot na ang groom, nabiyaan. Ang 5 ra mo'y nakatagbo, unya mao to na-appeal sila sa wedding, no? And then we also said that the church is the holy nation, no? Ang lungsod nga balaan. Now, karon mga igsuon, lain na po itong hisgutan, the church, we are God's family. Unsa ta? We are God's family. Kita ang panimalay sa Dios. Okay? And again, ang church, dili ang building, dili ang organization, kung dili ang church, ang katawhan. So kay panimalay man ta, usaray amahan. Di ba? Kinsa man ang amahan? God the Father. Okay? God the Father is our Father, and we are God's children. And unsa may itong tawganay sa atong isig usa? Mga igsuo, no? Mo nang mutawag ta og brother, sister. Mo nang mutawag ta og kuya, ate, no? Tawag tag mami, mama, kay mao na ang essence. Mao na nga sa una dunay ning bisita sa atong simbahan, no? Unya natinga siya ba nga nabaguhan siya, no? Kay Catholic siya, unya ning simba siya sa atong church. Unya ning tan-aw siya ba nga ngano mang magkiss, magbiso-biso lagi mo, no? Unya miyon din mo og ate, kuya nya, og amin tanan ang mga tao, miyon siyang pastor. Parinti mo diya tanan sa inyong simbahan? Dili mi parinti, di mi kadugo, apan kuan mi na kapamilya. Ngano man? Because that is the church. Amen? Ang simbahan sa Ginoo panimalay. O kita tanan mga igsuon. No? Igsuon tang tanan. Mao na nga balikon nako ang Bible nag-ingon, no? There are so many declarations in the Bible who we are. Like Ephesians 2:19 atong gibasa na ganina sa binisaya. Nag-ingon ang Bible, we are no longer strangers and foreigners. Pasabot ani mga igsuon nga kung kita nasakop na ta sa Ginoo, dili na ta foreigner og stranger sa gingharian sa Ginoo. Kay last week ra ba, remember? Naghisgot ta nga unsa ta? We are foreigners and strangers where? In this world. But we are not foreigners and strangers in the kingdom of God. Nga naman? Because we are citizens. Okay? Mga citizens na ta. So, pastor, dual citizen data. O, dual citizen ta mga igsuon. Kay, ang uban na to, dire, citizen sa Philippines. Anagi uban ri triple citizenship. Citizen pa sa Pilipinas, citizen pa sa senior, o nya, citizen pa gid sa langit. Di ba? So, tulo ka buok. Okay? And the Bible says, we are citizens along with all God's holy people. We are members of God's family. Now, mga igsuon, ang family ni God is always, always relational. You will not find a Christian without a church family. Ang usa ka Kristohanon, kung mayong ka nga, ako pastor, ning dawat na ko sa Ginoo, Christian ako niya, wa kay membership sa church, you are like an organ without a body. You are like a sheep without a flock.
Okay? In other words, dili pwede nga mahimo kang Kristohanon o nya you walk along in the Christian life. Why? Because in the Bible, growing together is always in the context of family. Say family. Okay. Ignay mong tupad, you are my family. Okay. So kita tanan igsuon ta, no? We are members of God's family, and the Bible says we are put together, we are joined together, we are built together, we are heirs together, we are fitted together, we are held together, and one day we will be caught up together. So magkuyog yun na. Muna nga bawal yun na sa iglesia, bawal yun na sa church nato ng ija-ija, aho-aho, no? Together yun na. Kung magdala tag pagkaon, kitang tanan mga on niya na, no? Kung naantay problema, kitang tanan magtinabangay, no? Muna nga, it will affect the church if there is what? If there is division. No? Kaya nga naman, because we are family. Now, ang first thing gusto hisgutan nining kabuntangon igsoon is how a person can be part of the family of God. How can people become a member? Okay? Now, in our church, sayon ra kayo ang membership. No, makuha ra ka og membership form. Nakasimba lang ka diri 1 year, paano na? Pwede na ka. I-allow na ka sa elders, no? Na ma-members. But mao na siya ang membership in a local church. Pero we are talking here of the spiritual family. Sa ato pa ang lawas gyud ni Kristo. How can we be part? How can a person? Now, just like in any physical family, ang kauban nato diha sa iglesia, there are also 3 ways. Now, unsa man ang tulo ka paagi diin ang tao mahimo siya nga kauban sa usa ka panimalay. Kay ba mo ansa? Now, una, through birth. Di ba? Now, how are you part of a family? Say, imong family, mga Reyes family. Or the Sherry family, Bation family. How? Of course, by birth. Di ba? Kung mataw ka niya na, kung unsa imong ginikanan, ayang apelyido, mao na part na kas family. So it's by birth. Okay? But in our country, there is another way that a person can be part of a family. Sama na? Okay, by adoption. All right? And in our legal system, if you are legally adopted, you are as a member of the family as the other members. Sa ato pa, tanan nga mga privileges of a family na animo kay adopted mga. Okay? Here's another way to become a part of a family. Unsa pa? Marriage. Di ba? Nga naman nga, na example, ako, sa baili ko, nga naman nga, na part na ko sa Veloso family because I married a Veloso. Ug mao na nga, kung magminyo ta, okay, duha na kabuk imong pamilya, di ba? So that's how you become part of a family, through marriage. Now mga igsuon, in the Bible, kung unsa ta mahimong part sa a physical family, it is exactly the same in the spiritual family. You need also to go through a birth. All right? So it's a spiritual birth. That is how people become part of the family of God. Okay? According to the book of Rick Warren, Purpose-Driven Life, every human being was created by God, but not everyone is a child of God. Okay? Tanang tao hinimo sa Ginoo, way question niya na, apan dili tanang tao anak sa Dios. Nganuman, because ang pagkahimong anak sa Dios, mga igsoon, dili automatic, kundili it is through faith alone. Okay? Tanaw na to ang John 1:12. Nangingon ang Biblia, yet to all who receive Him, tanan nganing dawat niya, to those who believe in His name, tanan nganing tuo sa iyang ngalan, He gave them the right to become children of God.
Sa ato pa di ay may mga igsuon, mahimo ratang anak sa Dios kung mudawat ta ni Jesu-Kristo nga atong manluluwas, no? So kung wa pa nimo nadawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi igsuon, wa pa ka na born again, dili pa ka anak sa Dios. So dili pa ka part sa family. So the only way for a person to become part of God's family, mao na kung anak na ka sa Ginoo, kung mamatay ka, di na ka maimpyerno. Ngano man? Because you are now part of His family in heaven, no? And John went on to say, children born not of natural descent, nor of human decision, a husband's will, but born of God. Nakasabtan na to? Ang atong pagkaanak kuno dili tungod sa human natural kundi it is through a supernatural way born of God. Nganong supernatural way man na? Now we need to understand that the invitation to be part of God's family is universal, but there is only one condition. Unsa to? Faith in Jesus Christ. Tanan gi-welcome. Ang tanan gi-welcome nga mahimong part sa family sa Ginoo. Apan adunay kondisyon. You need to have faith. Kinahanglan ka mutuo. Kinahanglan duna kay relasyon sa Ginoo. And kaning hisgutan diri nga faith, mga igsuon, this is not just a mental faith. This is a faith that moves the heart. This is a faith that changes our lives, no? Dili lang kay faith lang nga naa sa tuo ning tuo ra ta di sa una-una. Nag-ingon si Jesus Christ kang Nicodemus usa ka kanang religious kaayo nga Fariseo. Nagtuo mas Nicodemus nga ako reliyoso ko, I'm a Pharisee, and so because of this maluwas jud ko. Pero unsa may sulti sa atong Ginoo? Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Giklaro na sa Bible, no? May kapasar si pasabot aning born again. Ato ning hisgutan kadyot ning born again. Kay ang atong nasabtan sa born again ra ba, kung kag ignon ta ba, no? Panalitan ikaw. Nibaw-an nila nga dili ka Katoliko, no? Ignon din kanila nga born again day ka. Nya ikaw pud nga wa nasayod unsay born again dili oy. Kaya nga naman, ang atong sabot sa born again, grupo, no? Grupo ba simbahan? Nya iyon lang ka di ko, oy. Wa ka kasabot. Nga naman, kung ka di ka born again, di ka kasud sa langit. Kaya ingon mas Jesus, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Mga igsuon, ang gisgutan ni Jesus nga born again, dili pa adtong laing grupo. Being born again is not Bradford. Being born again is an experience of the heart, no? Kanang gidawat nimo ang Ginoo ba? O nya pagdawat nimo, giluwas ka sa Ginoo, gilimpyuhan ka sa imong sala. O nya makaingon ka nga, I'm born again. Nganong born again? Kaya nga naman nabag-o ka ba? So a born again is an experience. Dili ingon nga ningadto kag laing grupo nga simbahan mo na born again na ka. Okay? Nga naman, for example, if you're a Catholic, and then, ning dawat ka sa Ginoo niya, nausap ka, ning biya na kasi mo mga dautan, born again, gapoy tawag ana. Di ba? So, being born again has nothing to do with your affiliation to a particular group. Being born again, according to Jesus, is an experience, no? In fact, nangutana si Nicodemus, unsaon pagka-born again Jesus, nga musod tagbalik sa tiyan sa atong mama? Mo ni tubag ni Jesus, verse 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. In other words, mga igsuon, ang atong first birth na to physical. Nganong naparta sa family? Tungod kay natawo ta, di ba? Nganong napart ko niya nga physical nga kalibutan? Kay gipakataw ko dinhi. Nganong unod ko? Kay ang nanganak nako unod. Right? So mao na first birth. Pero ingon si Jesus, kung first birth ra di ka maluwas, kinahanglan kag second birth. Na unsa man ang second birth? Spiritual na igsuon. Okay? Ang atong first birth gikan to sa atong mama. Ang atong spiritual birth gikan na sa Holy Spirit. Nakuha ninyo? Mao na nga unsa may timailhan pastor nga na born again ako, ang timailhan mao ni nagbasol na kasi imong mga sala.
Doon na kay pagtuo ni Jesus Christ. No? Doon na kay assurance nga anak nako sa Ginoo, no? Unya, doon na kay love sa Ginoo nga sa una wa. Sa una di ka layhan mo basag Bible pero karon mo basa na kag Bible. Sa una musimba pa ka, unya tuog jud ka simbahan, murag lami jud kay ikatuog pastor. No? Pero born again na ka di nakamatug. So kanang nagtugtog diya wa pa na born again. Okay? Mao na kung naghagok mo palihog laghinay sa inyong paghagok. Ha? Kay makadisturbo niya mo sa natug puspikas. Kung born again na kaigsuon, sa ato pa nga, ang imong kalag makasabot na sa mga butang sa Dios. Sa una, di ta kasabot. Amen? Karon makasabot na ta. Ano man? Because there is now a spiritual life inside. Remember, I told you last week, kitang tanan, doon na tayo spiritual nature. Okay? Sinful nature na siya. Mo na itong nakuha gikan ni Adam and Eve. Upon the moment we are born again, kinsa na? Doon na Holy Spirit na sa atoa. Temple ta sa Holy Spirit. Ug mao na karon nga ganahan na ta maminaw, ganahan na ta mosunod sa Ginoo nganuman. Kay gipakataw naman kanya pag-usab. Okay? So pangutana igsuon, are you born again? No? Now dili na to ni assume ha para maulaw man ta ignog di born again. Born again na lang. Daw big mamatay ka karon. No? Unya wa ka na born again, di ka kaskita sa gingarian sa Dios. Mao na nga dili na to ni pwede nga kanang i-assume lang. Ato yung siguroon nga Lord born again bako. Na para masigurado ka na niya igsuon karon sa di pa ka muuli. Dawata ang Ginoo sa imong kinabuhi, no? Lord, ikaw ang akong manluluwas. Ako kang gidawat sa akong kinabuhi, no? Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. And I tell you, ang saad sa Ginoo sa tanan nga ming dawat niya, unsa to? Gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So anak na ta sa Dios. Okay, ikaduha mga igsuon through spiritual adoption, same as sa physical. Naaday adoption sa Bible, pastor, naa. Tanawa ang gisulti sa Ephesians 1:5. God's unchanging plan has always been what? To adopt us into His own family. Pastor, nganong i-adopt mata sa Ginoo? Okay. Nganong ganing i-adopt na to ang usa ka bata? I-adopt na to ang usa ka bata kung ang bata di na to kadugo, no? Example ba, naan ninyo diri, di ba pwede ba ta magpa-adopt nga dako na pwede? No? Magpa-adopt ta ba? Muadto lang ka sa balaod, ibalhin lang na, no? Inana siya yung mga documents. Unya, mahimo na ka nga anak, imong aplido, sundo na to nimong aplido. Now, nga naman nga adapon man, kay di mo kadugo, na pangutana, kadugo ba ta sa Ginoo? Di ba ta kadugo sa Ginoo? Nga naman, nakasala man ta. So, unsa may gibuhat? The Bible says, God's plan has always been to adopt us into His own family. Ganahan yun ang Ginoo nga ang mga tao mubalik na niya. Apan kaning adoption mga igsoon, dili ni makuha lang nimo diretso, no? By bringing us to Himself through Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. So, how can we be adopted? Again, faith. No? Pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig ni Jesucristo nga atong manluluwas, mahimo na tang part. We become part of the family of God as His adopted children. Look at Romans 8:15. The Spirit you receive does not make you slaves. Sa ato paigsuon, kung ningdawat ta sa Ginoo, gitagaan na ta niya og unsa Holy Spirit. Kung nana ng Holy Spirit nato, di na ta ulipon. So that you live in fear again. Di na ta mahadlok. Ano man, dili na ta ulipon ni Satanas, kundili mga anak na ta sa Dios. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption as sons. And by Him we cry, Abba, Father. Abba is the Aramaic word for Father, no? Mao nang mitag Abba, no? Abba, Father. So kung nana ang Holy Spirit sa atong kinabuhi mga igsuon, anak na ta sa Dios. So kung mayong gitag Father, kinsa na mamati na to? Ang Dios Amahan. Pero di pa ka born again, may kag Father, muana din si Satan. Yes, my child.
Lain nga amahan mo tubag. Di ba? Now, igsoon, remember, you cannot have two fathers. Siguro sa kalibutan, pwede tagda kagamahan. Apan spiritually, you cannot be a child of God and a child of Satan at the same time. No. You can only be a child either of God or of Satan. So siguro kinsa makang anak gyud. Anak ba ka sa Dios? Nan pagbuhat og mga Dios nun, no? Nga mga butang. Na kung ikaw anak sa yawa, na kibaw na taon sa nga pagkinabuhi atong puy-an, no? Yawan pod. Okay? So we are now children of God. Ikatulo, by marriage. No? Spiritual marriage. Unsa may gisgutan sa Ephesians 5:22 to 32. Di ba naghisgot diya nga mga asawa, submit to your husband as the church submits to Christ. Husbands, love your wives as Christ is the head of the church. Meaning to say, mga igsuon, nga mahimo detang part sa family of God by marriage. Unsa man ni nga marriage, pastor? Again, faith ni siya. Kung mahimo kang part sa church, then you are part of the marriage of God. Nga naman, kay ang pangasawunon sa atong Ginoo kinsa man ang iglesia. Okay? The church. Mo na ingon si Paul, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Christ is the husband. Church is the wife. So if you want to be part of the family of God, you have to join the church. No? Kaya kung dili ka part of local church, unsa maka? Mura kag runaway bride. Di ba nato sa launa sa salida nga runaway bride? No? Nag-runaway ko kay klaro. Pero ang tinuod nga Kristohanon, part yun na siya muna nga, I would like to discourage you, no? If there are some of you here, you hop from one church to another, ba, balin-balhin, dili na siya healthy, no? Nga naman, because you need to be part of a local community where you are a member. Okay? So by saying this, I'd like to encourage, no? Kinsa mato ninyo diri pa nga, you've been part of Bradford Church many times unya until now, wa pa ka nagpa-member, no? Ang imo ang status visitor ra gyud pirmi. No, dili ka pwede nga visitor pirmi. You have to be part of the church. Okay? And it's very simple, as I've told you. There are membership forms there in the foyer rack. You get a copy, you fill it up, submit it to the pastors, and then we will invite you to join the membership class. No? Kung nabaptize na ka sa uban ng evangelical church, you don't have to be baptized. Pero wala pa ka nabaptize, in other words, in all your life, murag wa ka nabaptize. No, I'm not talking of child baptism, ha? I'm talking of adult baptism. Because adult baptism is the way for you to become a member of the church. So kung wa pa ka nabaptize as an adult, then you have to go through the believer's baptism. And that's how you become married to Christ, no? By being part of the church. Now, moadto ta sa ikaduha. Unsa man ang atong manner? What are the manners? How do we behave in the church? Mao na ni karon tong isgutan. Karon nasayra na nato nga I can be part of the church through birth, through adoption, and through marriage. Now, once you are part of the church, how are we supposed to behave? Now, let's go to 1 Thessalonians. Okay, open your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 12. And here, si San Pablo, naggamit siya mga pulong nga mahitungod sa panimalay, unya iyang gi-apply sa church. Okay? Now, he's using three metaphors. Una, unsa iyang gisgutan diha? Naghisgot siya about mga mama. Nga ang simbahan kuno muratag mga mama. Ikaduha, muratag mga igsuon. Ikatulo, muratag mga papa. So look at the terms used by Paul. So meaning to say, church, listen, ang iglesia di ay, we need to relate to each other as family members. Okay? Are you ready? Okay, look at number 1, or letter A, verse 7 to 8. Okay? We care for each other like a gentle mother. Mao din na atong pagtinahuray.
Unsa man ang care sa Binisaya? Mag-atiman, mag-amuma. So mag-amumahay dayta sa usag-usa sama sa usa ka gentle nga mother. Okay? Kan cute ni ani, no? So inaana datong treatment to each other, no? Mao din na pastor na kumaabot ta sa iyong simbahan magbeso-beso. Part gid na, no? Kiss. Di ba? Medyo pastor, pwede po nas mga laki, pwede gyapon. No? Pwede pog appear. No? In other words, there is care. Nganuman, because that's what a church should be. Mo na isulti sa Biblia. Look at verse 7. But we were gentle among you like a nursing mother caring for her little children. Now take note, si Paul niya, si Paul ug mga apostles, mga pastor mo nagbayot. No. Naggamit lang si Paul og metaphor ba? Naggamit lang siya image ba aron makasabot ba nga ang atong pagtanaw sa atong usag-usa mura tagatan na og inahan nga nag-atiman. Okay? That's how we care. Mao na dinhi sa church, atong tawgon ang atong mga hamtong nga mga babae, tawgon nato slag mama or mommy, di ba? May nang kadaghan dig mommy nimo pastor, no? Daghan kay mig mommy diri, mommy ni tanan, no? Mami Yoli, Mami Aster. Daghan mig mga mommy, daghan po mig mga papa. Okay? We love you so much that we were delighted to share with you, take note, not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. Now, in the church, we don't just share the gospel. We don't just share the word of God, but take note what the Bible says, but our lives as well, because you had become so dear to us. Mauna nga sa church, mag-inunungay gid ta. No, mo na kung naa gani na sakit, mo na moadto gid ta atong ampuan, kung naay naguol mohilak po ta kauban nila nganuman. Because that's how church should be. Okay? And this is clearly demonstrated when you are part of a small group. Nganuman, because in a church as big as this, no, congregation lang, di makapwede mo barog diri nga pastor, tabangi ko, nagbuwag ko sa kong bana. No, embarrass man ka. Pero in your small group, you can share that. Okay, kinsa may part diri og B group? Can I see some hands? You're part of a Bible study group. Okay, daghan pa kay nato? Wala, no? Very good. Now, di ba mo na itong ginabuhat sa Bible study group? Dili lang kag Bible study ta. Nag-atiman po ta, kumusta man? How's your kuan? Ana, nya mo share din ka. Like gani, for example, this morning, no? Na ako'y nakita nag-small group sila dito. Ang usa dito murag gaana nya, usa gahilak. Ni ko nag-counseling siguro to sila, no? Now we do that in the small group. Now pananglitan ikaw kung wala kay small group, na kay problema asa man ka moadto? Wala. No? Dangoy nga na lang kag imo. Mao na ang advantage mga igsuon if you belong to a kana bang imong group nga ma-feel nimo ba nga you are loved, you are cared, no? Because these people will pray for you all throughout the week. Like for example, sa among B group kagahapon, no? Nami duha ka family nga absent kay ngano man nasakit. Oh, so we prayed for them. Lord, giampo na mo nga Lord tambali si Matt, si Biel sa ilang mga sakit, no? Now ikaw kung wa kay B group, who can pray for you? See? So mao na nga if you are not part of a small group, you feel what? Ma-out of place ka. No, wala so why kibaw sa imong gidang nga problema. But if you are part of, you know, a group, no, like in Sunday school, any group sa church, no, choir, any group, okay? It doesn't have to be a Bible study group. Any group that meets in our church, we call it a small group because that's where you are cared, okay? Now, the word gentle there, it means an infant, a baby, a minor, a child, no? Nephews, no? Gentle. Sa ato pa, the way we atiman each other, unsa man, daw usa ka bata, okay? So, take care gid ta. Kay ngano man, some of us are very delicate kaayo, no? Muna mo care gid tag maayo. And the word caring, by the way, the Greek word is talpo, to impart warmth, to cherish, to nurse. So that's how we do caring to each other, no? Tong ipa-feel gyud ang tagsa-tagsa ba nga you are cherished here, you are dear. And then
Si Paul nag-ingon nga, because you have been so dear to us. Now, kanang dear, kisa may dear dire. It means agapetos. Nabatay igsoon ring nga ngalan aga? Agapetos. It means beloved. It means dearly loved. And that is how we treat each other. Okay? Ignay mo tupad. Hello, dear. Okay? Dear ha, dili there. Hello there. No. We need to call each other with endearment. Amen? So we care for each other. Okay? Ignay mo tupad. I care for you, dear. That's how we treat each other in the church. Now look at this. John 13:34. Jesus said, "A new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." So unsay command ni Jesus? Love one another. Dili labwanay ha. Ang ato ra ba ni kay labwanay. Love one another. Okay? By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So unsay sulti ni Jesus? Everyone will know nga tinuod yun mo nga akong mga disipulo kung makita nila nga naghigugmaay ta. So friends, ipakita na sa simbahan, no? Nga naghigugmaay ta. Again, dili lang kutob din hinato ba nga love ta, no? Lami kay tong smile, diba? Sige, smile ko no stupad be. Unya unsa ti akong ingon? May kita nindot kay tong naong pero inignaog na. Inikabiya na church. Nagamugot na. Dili. Atong ipakita sa kalibutan nga ang mga anak sa Dios dili sa puton. Amen? Ang mga anak sa Diyos, smiling. Kaya nga naman, because we care for each other. Okay, number 2. We carry each other like a gracious brother. So, sa tayo, number 1, we care for each other like a gentle mother. Karon na pod, gracious brother. Look at verse 9 and 10. Naghisgot na about bayanihan, no? Kini ato gining value, no? Sa Philippines, kanang pagkabayanihan na to. Naata na. Okay? Unsay sulti sa Bible? Surely, you remember, brothers, our toil and hardship. We work night and day. Okay? Brothers, take note, ning change na po si Paul. Ganina, ingon siya, we are like mothers. Karon? Brothers na pod. In order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So meaning mga igsuon, we need to carry each other's burden. In the church, there are no crabs. Ano man ang crab? Kanang gitawag na tog crab mentality, no? Nga nagani usamo, padong mo asinso, ato ding birahon. Oh, ni asinso na gani, muyon deta, di mo na tinuod. Di ba? Oh. Nagani atong igsuon diri nga nindot na kayo yang mga aryos, fake man na. Ano deta? Oh. Naganin na to diri nga ning gwapa na kayo, nagpabelo ra man na. Di ba nganong ganana atong batasa, no? We're supposed to carry each other. Okay? In other words, dili ta pabigat sa uban kundi we become an encouragement to them. Amen? So kung naay mga problema diri, unsa gisulti ni Paul, they tried not to be a burden. Sa ato pa nga, how can I help you nga ang imong load mo gaan? Mao nay purpose sa atong pagkaigsuonay. Amen? Mao na nga kung magkita tag mga igsuon diri, no? Paningaag yun nga igsuon. Unsa may akong mahimo para di na ka mabugatan. No? Kaya nga naman, magkita ra ta usay once a week. Anya we come here, we bring our burdens. Mao na nga kung naa kay paampo, ipaampo na sa imong mga kaigsuonan. Mao na atong gamit diri. No? We carry each other's burdens. Okay? And then lastly, katulo, we comfort each other like a good father. So nakumpleto na, no? Ingon si Paul, muratag mga inahan, muratag mga igsuon, unya ingon na po siya diri, muratag mga amahan. Comfort each other like a good father. Look at 11 and 12. Okay? So unsa may trabaho sa amahan? Okay, mga amahan, listen. Ang trabaho des amahan is to encourage and to comfort, no? So, ang mga amahan, duharay dapat words mo gawa sa itong baba. Son or child, I love you.
and I am proud of you. Ano itong isulti? Dili kita maingon sa itong mga anak nga, wa dyo kay ayo. Di makaniwat na ko Diba? Why ayo ka? Bugua yun ni mo nga makaniliwat na ko. Those are not good words that should come out. Fathers, okay, mga anak, nasultian mo na sa inyong amahan, pasayloa sila. Pasayloa. Amahan, pangayag pasaylo sa inyong mga anak, no? If you have said those words. Why? Because the purpose of fatherhood is to encourage and to comfort. Example, one day, itong anak, ning uli, unya, naguol. Dayon, kay nganong naguol kay gibuli. Ayaw, yung nakatalawan, makadong. No? Mayra. Sama na. Di ba? We don't do that. No? Look at what the Bible says. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. How? Encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God. So mauna ang pag-treat nato like fathers, no? Makita tag igsuon nga nagluya, igsuon, no? Ayaw kaguol, kumbati kita niyo sa man kinahanglan nimo, no? Kwarta igsuon, kwarta, wala ko ana, sorry. Ampo lang, ampo. Okay? Kung kwarta ayaw ko doula. Okay? Ampo doula ko. In other words, mauna, no? Kung nagani na down na to ba, na-discourage, example lang, no, nataigsuon. Wala ning simba, kay na-discourage, kay siguro na-stumble. Kay remember, kita, di ba, kaning simbahan, dili biya ni simbahan nga puro balaan, nabiya po'y ka ng gibilaan, dili. Di ba? Uwira biya tag hospital. Kanya, usahay ba? Kung di ta magbantay sa tong kinaiya, no, pataka lang tag istorya, maka-hurt tag lain, nga igsuon. Yang igsuon na to, uban pod kay kapayason kayo. Sumira din ako musimba kay lain man ang mga tao diha, no? Now, on the first place, you go to church not for people. Amen? So ayaw tan-aw kay kumutan-aw kas mga tao lang, ma-discourage jud ka kay badlungon ta. So ayaw ang tao bantay. Ang Ginoo mo itong gianhi. Okay? So kanang mga igsoon nato nga di na musimba kay na-stumble siya kay pastor na ignan manggug ko pastor nga lagom kuno ko pastor. Di biya ka lagom, di man kay kalagom, brown lang ka. Namay uban na to nga, dali ra ma-hurt, di ba? So, unsa may itong buhaton? Ato silang encourage. Di na to dus-dusan nga, maugid, bitaw, maugid ng mga tawhana, parihata. Dili na sakto. Iyan na ni Satanas. Nga naman, kay suingon pa ni Paul, unsa ko na siya? We are like fathers dealing, no? Urging you, encouraging you nga, pagpuyo o kinabuhi, nga unsa man, worthy of God. Dili na to sa dadon. So kanang usay na to, atong mga istorya, imbis dadon na to sa Ginoo, nato na nun sa pasamutan, kana bang magsugnod ba? Dili na sa Ginoo igsuon. No? So kung natay nadungog ng mga istorya nga dili maayo, di na iya sa Ginoo. Kaya nga naman, what is expected from us is to comfort each other. No? Kanang comfort means to soothe, to console, to cheer. Ano pa? To encourage. Okay? We comfort each other. Okay? Mao na itong trabaho din Ang sa sulti ni Paul, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. So pag-comfort nato, ang kanang kita nga nag-uulta o na-stumble ta nya gibisita ta sa atong igsuon, minta nga bitaw no sakto igsuon. So mo na maulian na ta. Mao na itong buhaton. So, kay di man yun, remember igsuon. Just like in your own family. Kinsa man din family nga wagi away. Nagi away. It's part. The same thing in the church. We all come from different family background, mag-away gyapon na. Pero dili nato na padayunon ang away. Okay? There's always what? Room for forgiveness, reconciliation. We say sorry, I'm sorry, sayop to akong nasulti. Ana, mao gid ta. And in the family of God, there is no place for grudges. No? Kay dili na iya sa Ginoo. Nasakitan ko tinuod pero I'm willing to say I forgive you. Onya, balik na pod. Because that's what family members do. Therefore, the Bible says, encourage one another, build each other up, just as in fact you are
doing. Mao na gisulti sa Bible. Now, let me close with this story. Article ni siya nga akong nabasahan sa internet. Okay? Kani si Satsuki Ohiwa, Japanese, no? In 1990, nagtukod siya negosyo nga gitawag og family for rent. Kuyawa god, no? Nganuman, nakita niya nga sa Japan, inigabot nag senior citizen ngadto, mga tiguang nga to di na matiman. Okay, nganuman, biyaan na, wa nay mo bisita, okay? Unya nagkadaghan ang tao dito nga wa nay naguba nang ila ang sense of family nganuman because people in Japan are so busy with business, with work, nga wala na istoryahay. No, wala na. Unya, ang effect ana ang mga tao na bati na ang ilang way of life. So naghimo siya negosyo, no? Family for rent. Nga kung ikaw nagkinahanglan kag anak, papa, apo, unsa imong gusto pangayoon, tawag lang, unya ipadala. Naday manas imong balay. Okay, napagani gibutang nga presyo diri, no? Ang cost sa family is $1,100 for a minimum of 2. Meaning tulo ka ba na papa, mama, anak. Kung sa may buhatan nila, muadto ni sila mong balay, every day, they will treat you as, okay, kung unsa ka, kung tiguang na ka, i-treat ka lang nga lola. So, naay bata, mayan po ni mong lolo. Pero drama ra. No? May taon sa weird, no? But you know what? This work, nga naman, daghan mga tao nga naka-feel sila nga they are still part of the family, nga naman. Kaya naay mga, pero ang problema, drama ra man eh. Ng mga igsuon diri sa Pilipinas, wala taning family for rent. But we have a family for free. Amen? Kaya nga naman, if you join Bradford Church, it's not for rent. Okay? Here, you will find a lolo, a lola, natatanan. No? You will find here an uncle, an auntie, a tita, a tito, tanan, tatay, nanay. Okay? Kung gusto kag papa, o tanawa sinong dyan. Papa kay na. Pwede na nimo tawag og papa. Nagkinahanglan kag mga lola, adi na lang ko kay naay gas na di magpatawag lola. No? Tita. Okay? Meaning to say mga igsuon, if you lack a family, you find a family at Bradford Church because that's how we treat each other. Amen? As church, we are all brothers and sisters in Christ. Okay? And I hope and pray nga here at Bradford Church, you will say, I truly belong. Amen. Nagampo ta, salamat o Dios sa imong kaayo. Salamat kay imo kaming gibutang sa simbahan nga nagatreat gyud sa tagsa-tagsa nga kapamilya. Parihaming tanan igsuon anak sa Ginoo. Tabangi mi Ginoo nga we treat each other, love each other, carry each other's burden as members of your family. Lord, maybe napay mga tao din hikaron nga they feel nga wala pa sila na part sa family. Siguro wala pa sila na born again. Igsuon kung ikaw wala pa ka na born again, di ka sure kung born again na ka, karon, mao karon ang takna nga ikaw mataw pag-usab. Dawata si Ginoong Hesus karon. Pag hinulsol sa imong mga sala, pag-ampo susama niini. Ginoong Hesus, ako makasasala. Pasayloa ako sa akong mga sala. Karong adlawa, ako kang gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Sulod sa akong kinabuhi karon Ginoo. Hatagi ako og ikaduha nga pagkatao. Luwasa ako sa akong mga sala. Ug salamat sa imong saad nga ang tanan nga modawat kanimo sila mahimo ng anak sa Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo. Pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo ug mga piniyalan sa mga tinago sa Dios. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Aron atong dadon ang atong mga ikapulo, mga saad ug mga halad. Bayan buntag mga igsoon,
Ako magpasalamat sa Ginoo tungod sa dakong kaayong akong dawat gikan kaniya tungod sa akong mata gagioperahan ug kaluy sa Dios maayo na. So according to 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 says that in every we are bound to give thanks to the Lord always to you brethren in Christ, because God from the beginning has chosen you salvation through sanctification of the Spirit and the belief of the truth. And every single woman who stands for Jesus is special, not rich and miserable, but sweet and adorable. My memory verse this morning is found in Romans chapter 5, verse 1 to 8, which says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice and hope in the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also, because tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is present unto us. For scarcely for a righteous man one will dare to die, but yet peradventure one man will die. But God commanded His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Here's now the message of Psalms, my prayer. Dear Lord, hear my prayer. All alone I'll stand, reaching out to the storms of life for my Savior's hand. Dear Lord, guide my steps, though my path be drear. When I fall, I will rise again. When I fell so near, and as I walk in the light divine, share thy grace so free. Teach me to love while remembering when thou first loved me, loved me. Let my heart believe, though my eyes cannot see. And through faith, help me live my life, dear Lord, for me, for me. And through faith, help me live my life, dear Lord, for thee, for thee. Thank you, Lord Jesus. Ania kami imong katawhan o Dios, nagahalad sa among mga kinabuhi,
panahon ug salapig nganha kanimo. Hinaot nga imo kining dawaton uban ang pagpanalangin kanamo aron makapadayon kami pagsuportar sa imong mga buluhat. Sa ngalan ni Jesus, amen. Magpabilin sa pagtindog ug awiton ang katapusang awit, Bulahan ang Gapos. Mag-ampo ta. Salamat Ginoo nining pagtapos sa among pagsimba karon nga adlaw. Tabangi kami nga among ikiginabuhi ang mga pulo nga among nadungog karon, nga among isipon nga kami tagsa-tagsa mga miyembro sa imong pamilya o Dios, nga kami mga igsuon sa usa ug usa. Tabangi kami nga amo kining mapakita diha sa among pag-istorya, diha sa among sandurot sa matag usa, kay kami Ginoo mga igsuon man o kaming tanan imong mga anak. Among panghinaot nga makit-an kini sa kalibutan, nga ilang makita nga kami naghigugmaay gayod sa usag usa, haron masayran nila nga kami imo nga mga anak. Kami nagaampo karon ining imong mga anak nga nagaluhod. Kami nagampo nga tubagon mo sila Ginoo sa ilang mga nagkalain-lain nga mga hangyo diha kanimo. Bendisyon ni sila nga ilang maangkon o Dios ang ilang ipangayo pinaagi sa imong grasya ug kaluoy. Ug karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya ni Jesucristo nga atong manluluwas ug ang panalangin sa Balang Espiritu maanaa kaninyong tanan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen.